Alright mga bros, kung gusto nyo ng lightweight na crossover, reliable at tinatawag ng the master of adventure, so eto na yun, the V-Strom SX 250 by Suzuki. So quick ikot, isang mabilis lang. Yan. So ang una nyo mapapansin mga bros is yung the big type na front fairing nya. Very distinct na design ni Suzuki yan sa kanilang mga V-Strom. Even yung mga bigger brothers nito, halos ganyan yung mga itsura. The difference is just the engine. Mahalata mo na medyo mas maliit siya. Pero kung mapapansin ninyo yung bandang baba, napakalawak ng ground clearance, nasa 205mm. In fact, mas mataas pa yung ground clearance ito kaysa dun sa niride ko na nakaraan na isang adventure bike din na nasa middleweight class. Pero ito nasa 250cc lang, pero 205mm ang kanyang ground clearance. So for sure, maiiwasan mo yung mga side-side kahit na dumaan ka sa mga medyo extreme roads. And then for the seat, meron siyang dual seat na stepped, or yung ladder type, mas mataas yung nasa likod para kung mayroon kang angkas, medyo mas elevated yung kanyang pagkakaupo. And take note, sobrang comfy niya. Napakaganda ng quality ng foam na nilagay. So good job Suzuki. Meron na siyang lever guard. So both left and right na levers natin sa clutch and then sa brake, so protected na yan siya. So stock yan. Then we have the non-adjustable windscreen. Pero tingin ko kung lalagyan mo naman to ng bracket, so pwede mong mai-adjust na siya, iangat, ibaba. Pero sa stock, so hindi siya pwedeng ma-adjust. So yan lang siya. So alright, for the specs, we have 249cc oil cooled na parang Raider 150 Fi. Then the engine is single cylinder, 4 stroke, 4 valves, single overhead cam, and equipped din siya ng Suzuki Eco Performance or SEP. Ang kagandahan doon is merong enough power pero hindi na kompromiso ang fuel consumption, so matipid pa rin siya. And fuel injected. Admitted to sa 6-speed manual transmission. Nagpo-produce ito ng 26 horsepower at 9,300 RPM and 22 Newton meters of torque at 7,300 RPM. So saktong-sakto yung power niya para sa araw-araw na ride. And then sa front meron tayong standard telescopic fork, and meron tayong Vibram na 2-piston caliper and single disc brake. Dual channel ABS yan mga bros. And then dito sa front meron tayong 190/19 na road tires na capable kahit saang terrain. And for the rear we have Vibram caliper na single pot, and then also we have single disc brake, and of course may ABS din kasi nga dual channel. And ang tire size natin sa likod is 140/70 17 road tires. So mas malaki ng konti yung gulong sa harap compared sa likod. That gives you an upright feel kapag ka nagra-ride ka na nito. And then dito sa likod we have swing arm type na monoshock na preload adjustable. Alright, sa instrument panel mga bros, yan. So inverted siya na digital. So makikita mo rito is yung clock sa taas, and then fuel indicator, tachometer, speedometer, gear indicator, and then average fuel consumption dito, and then odometer sa baba. Then pagka pipindot ka rito sa select, nabago yung baba na trip A, trip B, and then babalik ka sa odo. And then yung button dito sa baba is for adjustment kung magre-reset. And then meron tayong turn signal lights indicator sa left, and then dito sa right, and then check engine light indicator, and then high beam indicator dito. And then dito sa kabila is engine warning indicator. Dito naman yung ating temperature indicator. And then another neutral indicator light dito. Then ABS indicator and RPM indicator. Siguro ito na yung tinatawag nating shift light indicator. So wala namang masyadong maraming mga makikita dito. Very simple lang, kaya nga napakadali niyang gamitin. And then dito sa kabilang side, kung mapapansin natin, oh yan, meron siyang USB type na charging port. At may light na siya, ang galing. Yan, and then protected siya ng rubber seal para kahit na umulan, no problem.
And then sa left, we have non-adjustable na clutch lever na magaan dahil assistance lever clutch na to. And then meron tayong passing light switch, high beam, low beam, turn signal light switch left and right, and then horn. And then dito sa kabila, sa right, meron tayong kill switch. Ito yung on, non-adjustable brake lever, at of course yung ating electric starter switch. Napaka slim ng motor. Tapos hindi siya mahirap sakyan. Sa height ko na 5'9 and a half, masasabi natin na medyo tiyad na ako. So I think mga 5'6 and above kaya to. Pero 5'5 medyo mahirapan ka na, kailangan mo na magpagawa ng customized na boots para medyo umangat-angat ng konti yung height. Sa fuel tank mga bros, meron itong 12 liter fuel tank capacity. And average fuel consumption nito is around mga 30 kpl. And then ang seat height is 835 millimeters. Meron itong timbang na 167 kilos curb weight. So hindi talaga siya kabigatan. Kaya kahit medyo slim-slim yung katawan ng sasakay dito, for sure kayang-kaya at komportable itong madadala. Walang nasa harap nyo ngayon ang kulay na glass sparkle black. Pero meron din silang isa pang kulay na champion yellow. So may dalawang choices ka kung anong kulay ang gusto mo. Alright, sound check. So stock exhaust. Ang bait, mabait pa. So kung mapapansin natin mga bro, same na same ang kanyang ilaw sa Gixxer 250 na naked. LED na siya, pero yung kanyang mga turn signal lights ay bulb type. And ito naman ang kanyang high beam. So yan ang high beam, yung nasa gitna. Silaw. And then sa rear we have the LED tail light na napaka-cute, pero visible naman. And yung mga signal lights niya sa likod ay bulb type din. So mapapansin nyo wala siyang button for hazard light, pero I think ito yan, nakaabang lang, pwede nyong palagyan. Okay, let's go. Yun, oh, sarap. Let's ride. Ang ganda ng suspension ha. Parang umaalon-alon lang ako ha. Ang nipis. Kaya kahit medyo matangkad yung motor, hindi ka mahirapan sumampa rito kasi manipis eh, hindi ka bukaka. Oh, ang daling isingit eh. Single cylinder siya, pero yung vibration niya hindi masyadong, alam mo yun, hindi masyadong ramdam. 6,000 RPM na tayo, 7,000, yun. Pagka nag more than 7,000 RPM na, doon mo na mafe-feel na kahit papano ayun na yung vibration. Pero below 7,000 halos hindi mo ramdam. In fact, mas ma-vibrate pa nga yung ibang na-ride ko ng mga twin cylinder eh, yung mga parallel twin. Okay, talking about the acceleration ng bike, para sa akin parang medyo less yung pagiging aggressive niya compared sa kanyang mga kapatid na 250cc rin, like the Gixxer 250 na naked sport na na-ride na natin, pati yung Gixxer 250 SF. Medyo may kakaibang character yung bikes na yun eh. Itong bike na to may pagka hindi siya sobrang aggressive eh. Siguro dinesign talaga to for trailing, hindi naman siya dinesign for hatawan. Yeah. Pero once na nakabuelo na, okay na. Yung throttle niya gaan eh. Tapos responsive din. So yung windshield natin, nabanggit ko nga kanina, hindi siya na-i-adjust, pero laking tulong na rin kahit pa paano, na kahit manipis, medyo may kapayatan siya, pero nakakatulong siya na ma-deflect yung hangin.
para hindi naman directly tatama sa dibdib mo. And then feel ko sa handlebar niya, hindi siya yung sobrang mababa at hindi rin siya yung kasing taas din ng mga ibang adventure bikes na na-drive ko, na akala mo parang naka-Harley ka na hanggang dito eh. Ito saktong sakto lang siya. Mataas lang siya ng konti sa feel ng Naked Sport, pero yun nga, ang taas talaga ng pagkakaupo mo rito. Lightweight, kayang-kayang ano eh, iwas-iwas. Sobrang lightweight niya mga bros, 167 kilos. Ang daling iwas-iwas. Ang suggestion ko lang mga bros, if ever lang na bibili ka ng motor na to, pwedeng bilihan ninyo ng aftermarket na brake and clutch levers, yung may adjustment na. Kasi medyo bukang-buka yung clutch nya eh, yung lever. So kung medyo may kaliitan yung kamay mo, abot ka ng abot dun sa clutch every time na magsi-shift ka. Eh hindi man to quick shift and hindi rin to auto blip. Sa presyo nito na 228,000 pesos, pero kung spot cash mo is 225,000 pesos, hindi ka naman magde-demand ng sobrang daming mga technologies dito, di ba? Like the quick shift and auto blip or traction controls. So very basic lang yung bike. Ito yung bike na bawal sa mga masyadong umaasa sa mga techs, masyadong masiselan. Para sa akin, sa mga adventure bikes, ito yung most beginner friendly, na merong more than enough power para madagdagan yung kumpiyansa mo sa sarili mo sa pagmumotor. Yung shifting niya sobrang smooth lang, walang kasabit-sabit. Alright, acceleration test in 3, 2, 1, go. Ayos, may ibubuga rin. Ayos. Okay, turning radius check. Okay, halos dalawang lane. Pero goods pa rin. Actually, pwede mo nga itong i-araw-araw eh, kasi matipid. Brake test at 60 in 3, 2, 1. Nice. Nagana agad ang ABS. So the question is, para kanino ba ang V-Strom 250SX na to? So ito ay para sa lahat. O yan na, para sa lahat ng tao na mahilig sa adventure. Kaya nga tinawag na Master of Adventure itong motor na to, is kasi anyone can ride this bike. Matangkad, hindi katangkaran, payat, mataba, may budget o wala, eh pwedeng pwede sa inyo itong motor na to. Kasi this is only around 225,000 pesos spot cash.
Then hindi mo kailangang pagplanuhan masyado ang budget sa motor na to. For example, maintenance or yung fuel consumption, fuel cost, kasi sobrang tipid ng motor na to. And dahil single cylinder lang siya, hindi masyadong marami ang langis na kailangan nito pagka mga gagawa kayo ng mga PMS like change oil. So kung gusto mo tong motor na to, pasya lang kayo sa Des Marketing Suzuki 3S. Shoutout sa inyo. And maraming salamat po sa management, kay Ma'am Flor Terbio, at sa lahat ng bumubuo ng Des Marketing Suzuki 3S, Puerto Princesa, Palawan. Located sila sa Barangay Tinigiban, National Highway, sa lungsod ng Puerto Princesa. Marami rin silang mga iba't ibang motor doon. Merong mga mopeds, meron silang sport nakeds, sports bikes, at marami pang iba. Kahit scooters, marami doon. So pasya lang kayo doon sa kanila. So kung nagustuhan nyo ang video natin about this bike, please subscribe, like and share na rin, at pakihit ang bell. And this has been your bro na nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.